Now, ang tanong, paano tayo lalaban sa tukso? Kaibigan, huwag ka mag-focus sa pag-iisip sa tukso. Ayoko gawin ito, ayoko gawin yan, pipigilan ko ito, gagawin ko ito. Mali, kasi kung ano yung iniisip mo palagi, ayun yung gagawin mo. Kaya nga ang paglaban sa tukso ay magsisimula ka sa pagbabago ng iyong iniisip at pagbabago ng iyong focus. Punuin mo ang isip mo ng mga bagay na mabubuti na galing sa salita ng Diyos. At kapag busy ka sa mga ganitong kaisipan, ay lumalakas din ang iyong kakayahan na sumunod sa Diyos. Kaya nga pinapayuhan tayo ng Diyos na baguhin yung ating isip. Sabi sa Filipos 4:8, bukod dyan mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Kaya alam mo, nakaka-bless yung mga taong masisipag mag-aral ng salita ng Diyos. Dito sa ating Biblical Foundation, meron na silang discipleship group, meron pa silang araw-araw na personal na pagbabasa ng salita ng Diyos, tapos active pa sa pag-serve at pag-worship kay Lord pag Sunday. Grabe! Sa tingin nyo ba, ay may puwang pa kaya na sila ay matempt? Yes, posible pa din. Pero mas mahirap na ma-entertain natin ang temptation kung busy na tayo sa mga bagay ng Diyos. Sabi sa Galatia 5:16, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Kaibigan, kapag busy ka sa Diyos, ay ginagawa mong mahirap para sa kalaban ang manalo. Dahil hindi mo mapagbibigyan ng pagnanasa ng iyong laman. Pero kung parati kang walang ginagawa, ay naku, asahan mo. Yung temptation ay palaging nandyan sa isip mo. At malamang-lamang na yan ay papatulan mo. Bakit? Dahil hindi ka busy sa gawain ng Panginoong Yesus. Kaya kaibigan, simulan mo palitan ang mga binabasa at pinapanood mo na wala namang maituturo sa iyo patungkol sa Diyos. Sumali ka sa discipleship group. Makakatulong sa iyo ang mga kapatiran upang manalangin sa iyo at magpalakas. Sabi sa mga Ngaral 4:12, madali kang matalo kung nag-iisa ka, pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din ng lubid na may 3 pilipit na hibla, mahirap itong malagot. Kaibigan, sino ang mga kapatiran na tumutulong sa iyo? Sino ang nagpapalakas sa iyo? Sumali ka sa online discipleship group upang makilala mo mga kapatiran na tutulong sa iyong pagbabago. Type mo sa comment section ng salitang join at bibigyan ka namin ng instruction kung paano ka makasali. Kaibigan, kung pinupuno mo ng mga salita ng Diyos ang iyong isip, ay mahihirapan kang pagbigyan ng temptation sa iyo. May isang kanibal na tao ang nakakilala sa Diyos sa South Sea Islands. Ang tribo nila ay kumakain ng mga tao. Pero nakakatuwa kasi nakakilala siya sa Diyos. Isang araw, nakaupo siya sa tabi ng isang malaking kawa at nagbabasa siya ng Bible. Tapos may isang anthropologist ang nakakita sa kanya. Sabi nito, ano yung ginagawa mo? Sabi nung katutubo na nagbabasa daw siya ng Biblia. Alam mo yung anthropologist, grabe, pinagtawanan yung katutubo. Sabi niya, alam mo, kami mga nasa modernong sibilisasyon ay hindi kami naniniwala dyan sa Biblia. Puro kasinungalingan ang nakalagay dyan. Kaya't wag mo sayangin ang oras mo dyan. Alam mo yung kanibal na taong ito ay tinignan siya mula ulo hanggang paa at malumanay na nagsalita. Sabi niya, Sir, kung hindi dahil sa Biblia na ito, ay dapat pinapalambot na kita dyan sa kawa ngayon. Grabe, yung Biblia ay buhay na salita ng Diyos na nakakapagpabago ng buhay at nakakapagpabago ng appetite. Kung dati gusto mo yung mga ginagawa mong kasalanan, ay kapag natuto kang magbabad sa salita ng Diyos, ay magkakaroon ka ng pagbabago. Magkakaroon ka ng pagkamuhi sa kasalanan gaya ng kanibal na nagbabasa ng Bible. Kaya kung gusto mong manalo sa temptation, kung gusto mong ma-develop ang iyong obedience o pagsunod, ay magbasa ka ng Bible sa iyong quiet time. Araw-araw. At sundin mo ang lahat ng sinasabi sa iyo ng Diyos. Ang isang temptation sa atin, alam mo, ay ang pananatili sa ating comfort zone ng pagiging Sunday Christian. Aattend sa church at makikinig. Pagkatapos kumain spiritually, ay uuwi ng hindi nagme-meditate kung anong direksyon ng Diyos sa kanya sa araw na iyon.
Walang malinaw na plano kung paano i-apply ang sinasabi ng Diyos sa kanya. Kapag sinabi ng Diyos sa preaching na magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan, ay wala siyang tao na nasa isip na babahaginan ng gospel at ginagawa niya ng malinaw na plano kung paano at kailan niya ito gagawin. Kapag sinabi ng Diyos sa kanya na gumawa ka ng alagad, ay baliwala lang ito at hindi man lang mag-e-effort na mag-isip ng paraan kung paano siya makakasunod dito. Kapag sinabi ng Diyos na maging salt and light ka sa mga tao nakapaligid sa iyo, ay hindi man lang nagme-meditate. Lord, kumusta ang testimony ko sa aking magulang, asawa, anak at katrabaho? Sino po ang na-offend ko na kailangan ko kausapin at humingi ng tawad? Kaibigan, hindi ka matututo na magbago kung hindi ka aalis sa iyong comfort zone. In fact, sa kabaligtaran nga ay kung ayaw mo masaktan sa pagtawag ng atensyon sa iyo ng Diyos, ay gawin mo na ang mga bagay na pinapagawa niya sa iyo. Ngayon pa lang ay maglingkod ka na. Ngayon pa lang ay magsikap ka na lumapit sa Kanya at mag-aral ng Kanyang salita. Di baling mahirapan ka sa time. Di baling mapagod at mapuyat ka. Di baling mapahiya ka. Di baling magastusan. Kaysa naman dumating yung time na kinakalabit ka na ng Diyos. At ito pa, yung ating iingatan, kaibigan. Ang isa pang masaklap na pwedeng mangyari sa atin, alam mo, ay kapag meron siyang pinapagawa sa atin at hindi tayo sumusunod, alam mo gagawin niya? Hahayaan ng Diyos ang iyong desisyon na yan. At gagamit siya ng iba na kapalit mo. Alam mo, nakakatakot na mangyari ito. Ewan ko sa'yo, ako ayokong mangyari sa akin ito. Na itatabi na lang ako ng Diyos at hindi na gagamitin. Mike, dahil sa ayaw mo sumunod sa akin, itatabi na lang kita at tatawag ako ng ibang kapalit mo. Diyan ka na lang sa ilalim ng sofa. Diyan sa taguan mo at diyan sa comfort zone mo. At ako ay magtatayo ng ibang leader. Grabe, ito yung ayokong mangyari na mawalan ng significance sa buhay ko dahil hindi ako ginamit ng Diyos para sa kanyang ikaluluwalhati at ikaliligtas ng mga taong wala pang relasyon sa kanya. Kaya kaibigan, kung iniisip mo na malakas ka at VIP ka, mataas na tao ka at ang paglilingkod sa Diyos ay mababang gawain para sa iyo, ay pagsisihan mo ito agad. Bakit? Dahil gagamit ang Diyos ng iba kapalit mo. Kaya nga, tanungin natin ito sa sarili. Simula nung nakilala ko ang Diyos, ay ano ba ang nagawa ko para sa Kanya? Naging mas close ba ang relasyon ko sa Kanya? May mga taong naligtas ba dahil sa akin?